nangyayari and how it works. So, hindi ma-implement yung, kahit sino may import, bababa yung presyo ng bigas. Again, my question to you nga is, how do we get out of that vicious cycle? I mean, we try to. We have to elect people who understand how to run government. And yun na lang ba talaga? ano ba yung mga policy na i-implement? Diba? Baka masyado na mamataas expectation mo. Tingnan mo yung presidente. After 3 years ng term niya, ngayon lang niya na-realize na may corruption pala. Na may point barrel insertion. Sabi ko nga, di ba sabi niya, ni-review niya to nung sinasabi namin, wag mong pirmahan yung 2025 budget, ibalik mo sa Congress. Di ba sabi niya, pinag-aralan ko itong mabuti. I vetoed 26 billion pesos out of the 200 plus billion. At 3 years na itong nangyayari sa term niya, ngayon lang niya nalaman. Hindi naman nila alam kung paano magkasakit nang walang pambayad sa ospital. Kasi ang yaman-yaman nilang lahat. Diba? So they will never be able to relate kung ano yung ibig sabihin ng PhilHealth insurance. Kasi kaya nila mag-out of pocket. Diba? They don't care about the prices of goods. So ano ba naman yung 12% VAT sa kanila? Mayaman sila eh. Tayo lang ordinaryong mamamayan, yung nakakaintindi ng, pwede bang ibaba yung 12% na yung 10%? Grabe talaga yung 12%. Please naman, maawa kayo. Diba? I'm looking forward to this interview. Kilala nating lahat ito, tayong mga nagbabasa ng dyaryo or nakikinig ng balita at nakikisawsaw sa nangyayaring usaping pera sa gobyerno, lalo na ang gastusin, lalo na't eto, pinaplano na ang 2026 budget na hindi pa man tayo nakaka-recover dun sa parang parang na-blackmail tayo dun sa 2025 budget. Eto na, it's here now, and let's ask ourselves what we can do moving forward to not let us be stolen blind again. At there's no one better to explain this to us than Professor Shelo Magno, na dating finance USEC, na nang intriga sa kanyang simple supply and demand graph. Ayan na. Welcome, Prof. Shelo. Thank you, Lucia. Magandang araw po sa mga tagapakinig mo dito sa iyong channel. Naku, ang sarap kausap nito pag Econ kasi ngayon na ang pagkakataon ko para talagang mas maintindihan. Although, syempre, kaka-cover ko rin ng mga news, no? You get a little bit of knowledge on how government works in terms of using taxpayers' money. But let's start from the very beginning, which is also where you started, no? Kailangan maintindihan kasi yung basic rules of the game ng budgeting. Paano mo ipapaliwanag sa ordinaryong Pilipino saan man siya sa antas ng buhay? Okay? Kung ano ba ang ibig sabihin ng pagbabudget ng gobyerno. Alam mo, parehas lang yan sa isang household. Tayo kung paano natin binabudget yung pera natin na kinikita din natin galing sa pagtatrabaho. Similarly, yung gobyerno, may kita rin siya. Ang difference lang, ang kita ng gobyerno, yun ay galing sa tax na binabayaran natin. I think pinaka-importanting maintindihan, bakit tayo nagbabayad ng tax? Correct. Bakit nga ba? Diba? Parang, bakit ba nagbabayad? Yung expectation kasi doon, binibigyan mo ng pera yung gobyerno. In return, dapat may serbisyo tayong nakukuha sa kanya. Ano yung mga serbisyo na yan? Mga basic services na yan. Health, quality service sa health, sa education. Siyempre, national security. Kasi hindi naman tayo individually pwedeng mag-hire ng security natin against China. Diba? So, you contribute the tax so that your government can set up a national defense. Mga ganyang halimbawa. Pag-set up ng court para mag-settle ng mga issues. Pero sa mga pangkaraniwang household, ang pinaka-minimum talaga na ramdam natin yung epekto, yung usapin ng edukasyon
at saka kalusugan. Kasi yan yung directly nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So you pay taxes and your government should allocate itong taxes na to. Parang yung kita natin. So pag kumikita yung gobyerno, paano nga ba yan i-allocate? Syempre may mga personnel ang gobyerno, daily operation, nagbabayad din siya ng kuryente sa opisina niya. But at the same time, dapat yung malaking portion nito na-allocate ng ayon sa interes ng taong bayan. So yun yung dapat binabantayan natin. Kung ine-expect natin nang magbibigay siya ng free education, anong klaseng edukasyon ba itong binibigay niya sa atin? Nakapalit ng tax na binabayaran natin. Nakukuha ba natin yung healthcare services na gusto nating makuha from the taxes that we paid for? Kaya kailangan na uunawaan ng mga tao yung link na yun yung tax and services na dapat pinoprovide ng government. Ang gustong-gusto ko din talagang i-clarify, kasi madalas kong madinig sa mga tao to, na parang, dapat siya mga hindi nagbabayad ng tax, walang karapatang bumoto. Oh yeah, that's right. But we don't realize na lahat tayo kasi nagbabayad ng tax. Sa mga grocery na binibili VAT. natin, may VAT yan, 12%. So, kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, nagbabayad ka ng tax palagi sa gobyerno, may expectation ka to get services, good services from government. So, kaya dapat nating singilin. And then, kaya isa pang kailangan nating bantayan is, aside from the quality of services that we get, ano nga ba yung nagiging priority? Kasi pagka masyadong magastos yung gobyerno, mangungutang yan, di ba, sa household natin. Kapag nangungutang tayo, minsan dapat sinisigurado natin na ito ay parang investment sa business. May return, di ba? Mahirap kapag nangungutang ka ng pambayad sa kuryente. Or Hindi pwede yung mga basics. di ba? Oo. So, ibig sabihin, hindi ka na sustainable nun. Oo. In the same way, kapag yung government nagbabudget, kailangan mong tingnan, ito bang inuutang ng gobyerno saan napupunta? Napupunta ba to pangbayad sa sweldo ng mga empleyado o nai-invest ba natin to sa mga tamang infrastructure na magpapalaki ng ekonomiya natin? Dahil kung palaki ng palaki yung utang, again, babalik, sino ba magbabayad niyan? Tayo din. Oo. So, yun yung mga, tingin ko, basic kailangan na tatandaan ng mga taong bayan. Okay, so ano ang pinakamalaking or malalang budgeting disease ng gobyerno? Madalas natin sinasabi, well, according to the Constitution, dapat priority yung education, no? Yes. So, unfortunately yan ay hindi laging napaprioritize. Lagi natin sinasabi, lalong-lalo na sa 2025 budget. Anong na-prioritize Very clear doon Election. DPWH. Yes, yung flood control lang number one. Infrastructure. Oo. Kasi imagine, after the BICAM, halos mahigit 200 billion pesos yung nalipat sa DPWH for infrastructure projects. And then the justification... Bakit ka ba? Yan yung mga terms nga na hindi maintindihan ng ordinary Filipino na hindi naman talaga laging nanonood din ng news at hindi rin naman na ipapaliwanag sa mga newscast yung mga ganyan. Yung sinasabing nailipat. Nailipat saan? Ayan. Kasi, hindi maintindihan yun Anong ibig sabihin nun? Yeah. Kasi yung budget natin, so piniprepare yan ng executive branch. So manggagaling yan sa departamento ng presidente. Sabihin So, na iba't natin, ibang diba? departamento. Bakit sa executive branch? Kasi yung executive branch natin, yung nag-i-implement ng mga projects. So, supposedly, dapat alam nila kung ano ba yung urgent, ano yung pangangailangan, ano yung pagkakagastusan. I-prepare yan ng iba't ibang ahensya natin. Isasubmit nila sa Kongreso. So, yan yung mga, kunyari, Department of Health, Department of Education, National Defense, kanya-kanyang budget. So, kanya-kanyang preparation yan. May mga rules yan. Halimbawa, DPWH, hindi pwedeng masama doon sa kanilang proposal, yung mga projects na walang feasibility study. Technically, yan yung mga requirements. Okay, yeah. Kailangan i-prove na kailangan talaga tong infrastructure project na to for development or disaster prevention, etc. So, yun yung mga existing rules natin. And then, pag na-prepare na yan ng iba't ibang ahensya, i-consolidate yan ng DBM. Yan yung nagiging National Expenditure Program. DBM, Department of Budget and Management. And then, pagsasama-samahin nila lahat, yan yung nagiging National Expenditure Program. NEP. Yes. Na binibigay ng Pangulo, tina-turn over niya sa Kongreso. Yun. Ngayon, ito yung pinaka-importante dapat natin tandaan. No? So, executive yung nagpe-prepare, sila din yung nagde-determine kung gaano kalaki yung budget. Siyempre, sila nakakaalam, di ba, ng pangangailangan. Alam Kumbaga nila sa household, sino sila? Sila si tatay at nanay. Okay. Parang sila si nanay at si tatay kasi
estimate na nila ano yung mga kailangan nating pagkakagastusan sa darating na taon. So ito yung Okay. tuition fee ng mga anak natin, ipoproject na estimate na natin magkano gastos natin sa kuryente, sa renta ng bahay, etc. Tubig, ganyan. Tapos, kasama sa mandato nila sa Constitution, yung i-determine yung total size of the budget. Kasi sila din yung nakakaalam magkano yung kikitain natin. Yun. Sa government term, magkano yung potential na makukolekta natin na tax. Correct. So kung ganito yung gastusan natin at ganito yung kikitain natin, yung difference nun, yun yung uutangin natin. So lahat na to dapat i-present ng executive branch sa Kongreso. At sasabihin na, ito lang yung maximum natin na 6 trillion. Ang Congress naman, ang pwede nilang gawin, ito dapat ang ginagawa nila. Accountability, i-check ngayon yung executive, nagagawa niyo ba talaga to? Ito ba talaga yung mga pinaka-importante? Kumusta naman yung efficiency nyo sa pag-i-implement ng programs and projects? Kasi kung hindi, bawasan natin. So ang Congress, pwede nilang paglipat-lipatin yan. Babawasan dito, ililipat dito. Dahil, halimbawa, hindi, gusto natin priority ang education and health. So tanggalin natin sa infra, lipat natin sa education and health. Pwede yung gawin ng Congress, pero hindi nila pwedeng palakihin. Ay, yun na nga. Diba? Okay. Alright. Pero, Okay, constitutional ba yun, yung rule na yun na hindi pwedeng palakihin? yes, so nasa Constitution yun na hindi pwedeng palakihin ng Congress. Pero interestingly, ito yung may interesting part. Sa panahon ng Marcos administration, may portion sa budget na tinatawag na unprogrammed appropriation. So ano tong unprogrammed appropriation? Ito yung halimbawa sa household natin. Biglang hindi natin in-expect nagka-bonus si nanay or si tatay. Hindi natin yun nasama sa budget, Oo. diba? Parang, pero may extra pera tayo. Ano yung wish list ng family na bibilhin kapag may extra money? O pwede na tayong magbakasyon ngayon. Or bili tayo ng bagong flat screen TV. Pero konti lang yung mga items na yon na kumbaga priority mo just in case magkaroon ka ng revenue. Yung mga extra na lang yan. Oo. So, ganun din sa national budget para mas efficient. Meron kang items na nililista na just in case may bagong batas sa taxation o di may bagong revenue yung government, ito yung pagkakagastosan natin. Oo. Ang naging policy, kapag dinefine yung total budget, hindi kasama yung unprogrammed. Ang dinidefine lang na budget, yung pie, ay yung na-allocate, yung kita, Oo. na i-allocate, at saka yung debt servicing, yung automatic na, ito kahit anong gawin mo, magbabayad ka babayaran ng mo utang eh. ka. Pero yung unprogrammed, hindi nila sinama sa PAI. So ano ngayon ang nangyayari sa Congress ng mga nakakaraang taon? So itong PAI, yung mga items na nandito sa PAI, nilipat nila sa unprogrammed. So lumaki na lumaki yung unprogrammed. Pagkatapos, yung mga tinanggal nila dito sa original budget na nilipat sa unprogrammed, dito nila sinaksak yung mga pork barrel nila. So halimbawa, So, nagdagdag pa sila ng pork barrel? yes. So in effect, dahil Hindi hindi mo to bawal na nga yun. Wala na yung mga pidak-pidak. pupuntahan natin yung Okay, usapan na okay. yan, ha? Pero yun yung funny. Kasi, sabi mo, hindi pwedeng palakihin yung pie. Pero Oo. hindi mo sinama sa sukat ng pie yung unprogrammed allocation. Eh, kasi extra nga lang yun. Oo. I'm sure yan ang iniisip nila. Yes. Oh. Pero naging tricky yun kasi lahat ng mga big infra projects natin, subway, airport, Yes. ito pa yung mga big... Priority talaga yun. Yes. Nilagay nila doon sa unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, hindi yan gagalaw kasi unless may extra income ka. O de may libre ngayon dito, lalaki nun na items eh. So itong nalibreng part na may appropriation, lagay natin yung mga flood control projects natin, yung waiting shed, multipurpose hall. Imagine the economic impact kasi ito yung mga large-scale infra projects that you're expecting to have huge economic impact. Kasi Right. nga airport, di ba? Oo. Inter-island. Tsaka may returns. Di ba? Ito yung mga kailangan natin para mapadali yung pagdadala ng mga gulay ng mga farmers sa merkado. Hindi na i-implement kasi nga walang pondo. So bakit nila ginagawa yun? Yan. So yan ang tanong. Nag-rally tayo dahil sa pork barrel. Years ago, di ba? Million March against pork barrel. Nagkaroon ng case sa Supreme Court, declared pork barrel unconstitutional. Correct. Before all this mess kasi, ang sistema, bawat congressman at senador may allocation. And then they can decide, Bahala na sila. diba, kung anong gagawin na sa allocation na yan, waiting shed ba, or anong multipurpose building ba sa kanilang mga lugar. Pero dineclare nga na unconstitutional yan dahil ang
trabaho ng mga legislators natin, senator at congressman, ay gumawa ng Batas, hindi multipurpose hall. Hindi mag-implement ng project kasi trabaho yun ng executive. So, dineclare as unconstitutional. So, nawalan ngayon sila ng mga pork barrel. Okay. But they have to be creative. Ito na yung medyo positive view. They have to be creative kasi yung mga tao maghahanap ng projects. Correct. So, Sila ang instead singilin. Diba? Diba? Na parang, bakit walang napagawang multipurpose Si building? Congressman. Si Kong. Oo. Ba't wala siyang pakalsada? Wala siyang ayuda? Correct. So, nagkaroon ng mga insertions ngayon. So, in the budget process, you have to insert your pet projects. Ito yung naging simula, another unintended consequence. Tama naman kasi yun. Dahil... Wait, you mean that's constitutional, the Hindi. insertions? Hindi. So, hindi... Blurry siya. In a sense na, well, they can amend the budget. They have that power to reallocate items. So it became the practice. Pero ang problema, another unintended consequences, naalala mo yung mga panahon na meron pa talagang minority sa Congress. Oo, Yung yeah. may mga nagsasalita. Right, may kahit- opposition pa na Diba? totoo. Oo. Kapag sa GMA yung presidente, talagang may minority Oo. ka na ng aaway. Ngayon Oo. wala na, diba? Wala. Parang mga 3-4 lang yung minority mo. Bakit? Kasi nga, kung hindi ka aligned sa majority, hindi ka makaka-insert ng mga projects mo sa government. So, kaya, So, lahat na nag-align na sa lahat majority. na majority. Kaya super majority na yes, lagi. diba? Biglang, bakit walang minority? Kasi you don't get, now you have to be aligned with the executive to be able to get your projects, pet projects funded. Kaya mga medyo parang, parang, hindi nyo alam yan. Maangan kayo lahat ngayon na hindi nyo alam yung mga project insertions na yan. Alam mo yung, ito na, inuunahan ko na, di ba? So, naging issue na yan. Pinapanawagan natin na, dapat mas maging transparent sa BICAM, mas maging consistent with the National Expenditure Dapat alam namin Program. talaga kung ano nangyayari dyan sa Oo. willing dealings ninyo. Sino yung mga nagsasaksak na yan during the Exactly. BICAM? Di ba sabi naman ng Congress, magiging mas transparent kami. Pwede nyo nang panoorin, ganyan. Although hindi ba sila nag-agree na ilabas yung mga minutes at saka yung mga pangalan ng kung sino ba nag-suggest ng small alin. committee pa Oo. ngayon, di ba? Pero hindi nilalabas yung report, diba? Tsaka ayaw nila ilabas sino ba yung mga congressman at senador na nag-suggest. So, tinatrabaho pa natin yan. Pero ang feeling ko, ang mas mangyayari dito now, bago pa umabot sa budget hearing, dun pa lang sa NEP, magkaka-insertion na. Diba? Eh di That will be the collusion na next yun. Collusion na yun between Congress and executive. legislative. Yes. That will be, I think, the evolution that will happen after this, if we're able to push for transparency sa legislature level, ha? So it's not yet happening, but It's probably happening na rin now, yung lobbying na ma-insert sa National Expenditure Program yung mga pet projects nila. Lalo na kung pang malakas ka sa gobyerno, di ba? Align na align ka. Na nasa so NEP sino na yun. nang Ano nang gagawin natin? Oo, sino nang mag-check and balance yan? So, ibig sabihin, yung mga taong bayan, ang pag-check talaga natin, nandun pa lang sa planning process. So, It's a full cycle. So, when you talk about the budget, it's really not just about legislation, what's happening. The whole budget cycle, yung buong budget cycle includes planning. And then kapag naplano na yan, na-prioritize na, ano ba talaga mga kailangan natin to manage disaster, to prevent disaster, to cope with disaster, to push how for much of development. that is really decided upon by ordinary people like Wala. you and me? Kaya nga, so when you're saying we should go back to planning, but they're the ones planning. We should go Yes. back to identifying the list of priorities. They're the ones doing that. Where is the consultation happening? And Ideally, multi-level yan. So at the local level, merong mga local development council, may mga representation so ng meron civil nun society. dapat. In place, at the local level. At the national level, dapat may ganyan din. Each agency, when they're preparing their budget, civil society can participate and engage yung mga sectoral. Halimbawa, fisher folk, yung mga farmers, sa Department of Agriculture, dun pa lang sa DA, dapat nakakahimay na sila. Na parang dito mas epektibo dapat yung assistance, hindi sa ganito, sa ganyan. Pero yung tanong, nagagawa ba talaga yon? So, ang push is, kasama sa pangungulat natin, yung, okay, simulan natin dun sa, sa plan. Halimbawa, di ba, may post si Congressman Terry Ridon. Kasi di ba yung inaaway ni
ni Presidente na parang flood control project sa Bulacan. Yes. And nai-insinuate na insertion to ng mga congressman. Oo. So sabi ngayon ni Congressman Ridon, hindi kasi tingnan mo yung GAA at saka NEP, nandun parehas yung item na yan. Oh, so anong sagot doon? So ang next step, kung nasa NEP siya, kung nasa GAA, nasa development plan ba natin yan? Nandun ba yan sa climate disaster plan natin? Na-identify ba talaga? May feasibility study ba talaga yung ano na yan? Yung mga dokumento na yan should be with the DPWH. So parang it's that panghuhugas kamay na, hindi kami yan dahil nilagay naman namin sa budget yan. Sa NEP yan, na-approve namin. Sort of paghuhugas kamay ng Congress for saying na hindi kami nag-insert ng project na yan, but kami yung ina-associate nyo dyan sa poor project na yan. So anong implication niyang ganyang comment? I mean, is that So, it cut out for Congress? Paghuhugas ang kamay ng Congress for their involvement sa mga pork barrel projects. Kaya importante lumabas yung mga technical papers related to the infrastructure program. Feasibility studies. Yes, a feasibility study. Kung nakasama ba talaga to sa mga plano. So kung hindi, what does that say? Sino I guess, nag-insert? ang point mo Balik nga dyan, yan sa executive. sa executive. Kasi bakit nasa NEP yan? Wala palang feasibility study, hindi pala yan kasama sa development plan natin, hindi pala yan appropriate disaster response. So that's essentially corruption. Exactly. Diba? So, And it's been happening. ayun na nga, tsaka yun Hindi nga ko yung alam sila yung expose gulat na ni gulat Mayor Magalong, di ba, na mga pet project naman yan ng congressman. Yeah. At magkakakulud-kulud na sila Yeah. dyan, magkakasama na sila. Nag-usap. So parang, bakit meron pang, we don't know who to Meron believe. pang That's the nagugulat, thing. diba? Oo, so meron pa kunyaring mga ganyan na, bakit? Sinama nga namin yan kayo nga, nasaan ang feasibility study? Parang nagtuturoan na kunyari, walang nalalaman yung isa sa isa, di ba? Di ba dapat yan nga ang nagaganap pag mga hearing ng budget? Alam mo, I think the whole reaction, at saka pati na rin reaction ng taong bayan, expected. Kasi nga, diba, parang how can Congress investigate itself? Diba, Exactly. even yung mga senador, kasi sila din naman kasala dyan. At saka this is so, katulad sa sabi ni Mayor Magalong, complicated to hanggang sa level ng barangay, Talaga. kasala dito. And that's why you question what the President is doing, yung approach niya na, so, sino ba talaga mag-i-investigate? Bakit ka nagka-crowdsource ng information from the public when lahat ng informasyon na kailangan mo para Kasi may investigan website to? ngayon na mahiya Diba? ka naman. Saka, parang isumbong sa Pangulo. isumbong sa diba? Pangulo, di ba? So, parang, Anong sense mo dyan? so, pwede tayong magpunta ron, di ba? Oo. Magre-report tayo. And then, what? Anong In-expect natin mangyayari mangyayari. doon? Oo. So hanggang walang space dyan for third-party audit, space for civil society to be part of that conversation, then it will just continue yung ganitong sistema ng korupsyon. At wala talaga masasolve. Kasi tingnan mo, sumbong mo sa Pangulo, alam ba natin kung alin doon yung mga titingnan, paano kayo sumbong mo, relative ng Pangulo? Will they do something about it? That's one, diba? Hindi lang yun. Kunyari, ang ordinaryong Pinoy, ano naman nalalaman nila sa mga project na yan? Exactly. Para magsumbong Wala sila. naman tayong access sa information. Di ba yung mga impormasyon na kailangan mo to go after corrupt individuals, yung mga documentation, di ba? Yung company profile ng mga yan, feasibility study, etc. Lahat na yan nasa government. So what's the best thing for the president to do? Make all information public. If you want the public's help, if you make all this information public, the people can help in the analysis. Ang dami nating mga youth dyan na nanggigigil Right. dig sa data But if you don't have data, don't have information, useless. Anong isusumbong mo? Nasa kanya lahat ng impormasyon. So, what about COA? Di ba COA auditing? Pero after the fact, no? Yes, after the fact. At saka, yun nga pag consolidated yung power, even within COA, they can be corrupted. I'm not saying corrupt lahat ng nasa COA, no? Pero makikita mo yung, halimbawa, this emerging story na one of the commissioners, ang asawa niya ay contractor din. Yeah. That's obvious conflict of interest. So, pwede nating sabihin na even COA ay hindi shielded sa mga ganitong activity. At saka yun nga COA's after the fact na nagawa na yung project, dapat may mag-check kung consistent ba to sa planning,
Tapos napasok ba to sa budget? Ano yung nangyari sa kanya during the budgeting process, etc. etc. Meron din dapat nagche-check kung accessible ba sa mga tao yung mga information na kailangan to check. Ako nga, dapat bago gastusan. Diba? Diba? Bago pa i-release ang perang yan, dapat yung public nalaman na niya na ito ang gagawin. Ha? Diba? Or Yes. diba, may At ganong saka, klaseng transparency. yung Ito ang gagawin iniisip- natin ngayon. Although, they will say, may malaking billboard to say, ito na, gagawin na namin to. This is where your taxes go. I mean, di ba Pero sawang-sawan minsan, tayo dyan. Pero di ba yung parang feeling mo rin, okay, what do I know about it? Exactly, 'di ba? Kaya ang iniisip ko nga rin sana, yung gusto ko sanang i-suggest, but if you have a multi-stakeholder oversight, you should include the industry itself, yung mga contractor, and you also demand accountability from them as an organization. Ano yung accountability na didemand mo sa kanila? They have to define some ethical standards on how they deal with government, 'di ba? And then you hold them accountable for sumusunod ba yung mga miyembro nyo sa standard na yan na sinet nyo. Parang self-regulation. Second, I think there has to be an agreement. Halimbawa, set ng standard ng presyo. Bawa, if you're from Region 1, magkano magpagawa ng kalsada? Ano ang standard Oo, kapal? tama. Oo. Diba? And if it's Region 1, iba-iba kasi yung cost ng production per region, I would assume, diba? So, kung Region 1, let's say 100,000 pesos, ilang square meter ng kalsada yung magagawa niyan. And then we set it as benchmark. So that when people say, oh, someone gave us 1 billion for kalsada, o 1 Paano billion natin? divided by ganito, o di dapat ganito karaming kilometro, ganito kakapal yung makikita natin. And then it will be easy. Easier for people to check itong mga infra projects na pinapatayo. Wala bang ganon? Wala. Pero kasi, I guess DPWH, pero kasi mas maganda if it was formulated by the industry, a third party, civil society, and the government. May meeting of the minds. Kasi pwedeng sabihin ng mga company na, sobrang Masyado undervalued naman, baba yan, naman baba. ang Or ginagawa sobrang niya eh. taas naman, Diba? overpriced naman yan. Diba? Because they're the ones who know, di ba? Yes. So ngayon, if may agreement, tatlo, tapos ipapublish natin yan, then it's easier for the public to monitor. Kasi iba-iba iba-iba din yung design. Okay. Classroom, di ba? Let's standardize it. Then we know what to expect. Kasi ang hirap na sabihin mo sa mga tao, magbantay kayo. Ano ba talaga yung binabantayan namin? Iba-iba naman ang cost of production, mga ganyan. Yeah. So there has to be a conversation with the industry also. Balik tayo dun sa ordinaryong mamamayan. Ha? Parang wala na silang panahon pag-aaralan yung budgeting, di ba? Yeah. Parang it's too complicated. They can't even make their own household budgets work. I mean, We don't have that's- enough money to budget. Exactly. Because nga, kulang sa pera. Yes. Di ba? Yes. Paano mo sila may engage sa prosesong to? Michelle, parang anong stake nila doon? Tsaka paano yung accountability? Because that's the one that's so important. Yes. Diba? Nasaan na yung tulay? Nasaan na yung kalsada? Nasaan na yung... Bakit pataas ng pataas ang presyo? Oo. Sa akin, ang minimum lang is really for yung mga kababayan natin to understand the link. Kasi minsan nakikita natin yan as corruption, pero parang napaka-high level ng discussion sa budget, hindi natin nare-realize na Talaga. directly affected tayo nito eh. Pero kaya ako laging kinukwento na yan yung mga, tingnan nyo yung resibo nyo pag bumili kayo ng grocery. Magkano yung VAT na nawala? Yan yung ginagastos at kinukurakot ng gobyerno. Pagka sumweldo kayo every 15 at 30, tingnan nyo magkano nabawa sa sweldo nyo. Sana napagpag-grocery nyo na, diba? Sakit nga ng... Magkano yung binabawas dyan for PhilHealth, SSS, Pag-ibig? Ako nga nasasaktan pagtingin ko. Ang kakarampot na nga lang ang UP sweldo, diba? And then, when you see 30% nawawala dahil sa mga deduction na to. Tapos pag nagkasakit ka, Wala. magkano deduction ng PhilHealth? Diba? Just the idea na nung isang araw, pinagkukwentuhan namin ni Prof. Ogie sa Econ, na even UP professors were just one sickness away from poverty. Talaga. Maraming taong ganyan, na magkasakit ka, wala, ubos na yung savings mo, diba? Okay, but to be fair, even in the United States, di ba, laking problema niyang Healthcare. insurance, di ba? Yes. Ang yaman-yaman na ng US. Oo.
Parang, are we asking for the moon when No, we ask no, for... no. Kaya ba talaga yan? Yes. Kasi ang idea niya, it's state health insurance. The idea is, pag kasi mas maraming miyembro ng health insurance, mas maliit talaga yung premium na binabayaran mo. Ang tawag doon, pooling. Okay, Kasi, yung funds mo, no? Oo, kasi you will have a fund. Hindi naman lahat ng tao nakasali doon sa fund, magkakasakit eh. So, the more people are contributing to that fund, mas malaki yung reserve na pondo mo. Pero, nasa-spread yung risk sa mas maraming tao. Correct. So, kaya yung idea ng National Health Insurance. US is a bad example because they don't have National Health Insurance. Their idea is that we want everyone covered, pero pwedeng from private insurance. Oo. Tapos meron silang state insurance that can cover those who are low income. Oo. But there are good models of national insurance like Australia, na even their national insurance covers the prescription medication. Iyon ang masarap. They use the government power to bargain with pharmaceutical industry to lower the cost of medication. Pharmaceutical, dito, mga imported na mga gamot natin, di ba? Diba? Kasi yun yung role, kung alam mo yung role mo as government, Bagay, that's no? what you're gonna do. Kasi tingnan mo ha. Magne-negotiate ka, Exactly. di ba? Diba? Ikaw ang may control ng health insurance ng lahat ng tao. Oo. Monopsony ka eh. Yun yung opposite ng monopoly. If you have monopoly, one seller. Ano yung monopsony? Monopsony, one buyer. Isipin mo Wow, kung I learned maraming something seller. new today. Maraming Monopsony. seller. Ikaw lang ang buyer, you have that huge negotiating power, diba? So in this case, government is It's a the monopsony. Let's say sa pharmaceutical, kung ang pharmaceutical mo ay covered ng health insurance mo, then the government can bargain, lower your cost, and we will include it in the list of covered medication. That's what Australia is doing. Tayo, wala pa tayo doon. Di ba? Pero parang napaka-basic Is ng mga that bagay so na to. hard to do though? Hindi. So why can't we do I it? don't know. I'm so frustrated also. Pinag-aralan ko to kasi dissertation ko to because I really want to fix healthcare ng bansa. Kasi napaka-vulnerable natin Yes. lahat eh. Is it Diba? collusion between government officials and the private sector? Maraming explanation. I think Vested interests vested involved? interest. I'm optimistic now with PhilHealth, with the newly appointed president of PhilHealth. And I get good feedback from the doctors. Okay. So, optimistic sila. But he has to deal with PhilHealth bureaucracy. Oo, right. Diba? Tsaka di ba may surplus ang PhilHealth? Suppose, may surplus kasi hindi nila nagagastos because they're not providing what they should be providing Di ba kukunin pa dapat yun? sa Di mga ba, tao. i-re- Kinuha nila yung, Oo, ay hindi, diba? nakuha na nila yung 60 billion. Oo, yeah. Diba? So may remaining 29 billion pa. And then we filed the case. Oo. So naka-hold yan ngayon. Wala Okay. pang Supreme Court decision. So going back to the monopsony concept. yeah. So the idea is that if you organize a national health insurance, everyone is covered. Hindi pwedeng hindi mag-work kasi yung mga may trabaho, nagbabayad tayo ng premium eh. So Oo. it's just like any insurance na binabayaran mo na may premium. So pag nagbayad ka ng premium, you should get the benefit from it. And then for all the other individuals who cannot pay, yan, government yung nagbabayad ng premium nila. So lahat tayo ngayon enrolled. Oo. So maganda siya, 'di ba? Ito yung inaaway natin yung government kasi bakit di mo binibigay yung counterpart mo na maayos? Right. Eh, nakalagay naman sa batas that government should get its counterpart contribution from the taxes sa tobacco, sa sugary drinks. Kasi ngayon naman yung sinet nagpo-cost ng... aside na nga yung sin taxes. Oo, na di ba? yun. Specifically, dapat dyan. Yeah. But what is interesting is, for the past years, yung share ng government na yan, na counterpart, paliit ng paliit. Ano sasabi mo, kaya? lumiliit ba yung mga mahihirap? Kumukonte. Nga eh. Baka kumukonti yung consumption ng mga goods na sin taxes. Ano din, tingin ko part of the problem is that, una, yung mga mahihirap hindi aware na covered sila ng PhilHealth. You can see yung mga kwento online, di ba, na gusto niya, manganganak na siya, hindi siya nagpunta sa ospital kasi natatakot siya So, na wala wala siya siyang pambabayad. Pero, technically, covered siya dapat ng PhilHealth noon. Kahit hindi ka nagbabayad, wala kang trabaho, hindi ka enrolled, automatically enrolled ka. So, a lot of yung mga low-income households, hindi nila alam na naka-enroll sila sa PhilHealth. Correct. Pangalawa, ito very common sa maraming Pilipino. Alam mo may nararamdaman ka, pero ayaw mo magpatingin.
Kasi alam mong dagdag gastos yan. At hindi ka naman makaka-rely sa PhilHealth to cover all of this. Kasi outpatient is not covered. Ngayon, medyo meron ng kaunti. At least emergency now covered. Dati hindi eh. You have to be admitted to be covered by PhilHealth. Yes. So buti na lang yung mga tao nag-iingay and then nakakakuha tayo ng reform. And this is where what you were asking kami na pagod na yung mga tao, nagtatrabaho na tayo, which is true. Dahil nga sinasabi minsan nga sa Pilipinas para mas maging maginhawa ka, kailangan 3 trabaho mo, diba? Tapos gusto mo pa silang mag-aral ng budget. But I think at the minimum, and this is where social media comes in, kasi 80% of Filipinos are in social media. And it's now a new platform to express your opinion and to reach government because government is sensitive to public opinion. So, hindi mo kailangan pag-aralin ng budget, pero yung pagkaasar mo, yung pagkabanas mo sa korupsyon, na walang kwentang serbisyo ng PhilHealth, na ang laki-laki ng binabayad mo sa gobyerno sa tax, yan madaling makita yan. Na inis ka ng taas ng presyo ng mga bilihin dahil sa 12% na VAT. Yung mga galit na yan, nag-accumulate yan, and government is sensitive. And then, kami, I guess, mga teachers, mga estudyante na may panahon para mag-aral, kailangan nating himayin. Ano ba yung mga policy options na pwedeng gawin to fix the system so that it's more responsive to people's needs? I'm sure they know what to do. Yeah. What's keeping them from doing it? Politics? Hindi, alam mo minsan, like for you know, example... that's good politics eh. If you enable people to actually buy the medicines they need, Diba? to go to the hospital when they Diba? need hospital care, that's very good politics. So, how is it that nobody's doing it? Well, ngayon meron na silang more or less medicine package sa PhilHealth. They're starting it. Minomonitor ko nga kasi we're supposed to get it from centers. So, gaano ba ka-accessible to mga centers na to? But these are results of, dahil nga nag-ingay yung mga tao, nagalit about PhilHealth. And that's social media. Maaring hindi nila naiintindihan how it really works, pero yung expression na, bayad ako ng bayad sa PhilHealth, yung deduction ko nakuha, mas maliit pa doon sa total na nabayad ko sa PhilHealth. And that created the pressure sa government. So, importante yon. Pero yung mga next steps, like, so ano nang gagawin nila? Ba't di nila ginagawa yung trabaho nila? Diyan papasok yung talagang kailangan natin maglatag ng, ito yung mga policy options. Ako ganun yung ginagawa ko kasi even if I criticize government, ito yung mga policy options na pwede niyong Nag-o-offer ka. gawin. Dapat diba? lang, hindi ka pwedeng batikos lang ng batikos, di ba? Kasi parang, ito na nga, binigyan ko na nga kayo ng gagawin niyo. So, hindi pa rin nagawa, diba? Kaya nga, so, sinong dapat gumawa nun? I think several things. One is yung competency. Because a lot of times, ang pag-appoint sa government ng mga posisyon ay hindi dahil sa competency, but because of closeness to the people in power. Diba? Nepo. So if you keep on appointing people who are incompetent, diba? Then, ganyan talaga yung mangyayari. Diba? Most of the time, sino ba mga head of agencies? Di ba mga politicians na hindi naging senador ngayon or congressman? O sige, head of agency ka muna. But these are technical work Technical work, diba? Panahon ni Duterte, sinong head ng PhilHealth? Not an insurance person, not a health person, a military. Military guy. Diba? Yeah. Not saying wala silang alam sa healthcare, but then, is he the best person to really design and implement a health insurance program? So you're saying professionalize, di ba? I think that's what it really means. Yes. So Professionalize. that is a fairly easy thing to do because I'd like to think that we have enough I think professionals. from sa atin, madaling sabihin yan. Pero pagka politician ka, if you're the president and you're paying utang na loob after the elections, and everyone sees a government position as a resource, not as a service. Politics. Diba? Okay, on other economic matters, let's talk about ang dami, di ba? So, presyo muna. Okay. Bigas, syempre. Yeah. Napaka-basic niyan. Yeah. So, ngayon, sinasabi nila, maaabot daw yung 20 pesos per kilo. The campaign promise. Pero alam naman natin na yung bigas na yan na nabebenta at 20 pesos ay available lamang sa mga kadiwa stores and selected pa. So, ano ba ang tunay na sitwasyon pagdating sa bigas? Dahil ngayon, wala mo ng importation dahil harvest season at tingin nila sapat. Pero nasa 50 pa rin
on the average. Ano ba ang katotohanan dyan? At ano ba ang dapat maintindihan ng tao pagdating sa presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas? Oo. Mataas kasi yung cost of production natin dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kaya So, mas totoo mura rin yung... yun? Totoo yun. Maraming lugar na taniman ng bigas natin yung walang consistent supply ng tubig. Bakit nga? Ang tagal na, diba? Parang 70s pa lang nadidinig na natin yung Yung irrigation. NIA? Oo. Parehas lang yan ng road projects at saka flood control. Infra rin kasi. Infra pa yan, rin yung irrigation na yan. Minsan nga iniisip ko sa dami ng irrigation na napondohan natin, hindi pa ba na-cover yung buong Pilipinas ng I irrigation? know, right? But the reality is, marami pa rin taniman ng bigas, palay, yung hindi kompleto yung pa-irrigasyon. Diba? So, again, monitoring, dami talagang trabaho but it's corruption. That's one. Second, hindi na-improve yung productivity ng mga farmers. Supposedly, dapat maraming support, pero kulang na kulang pa rin. Wala pa rin yung mga sinasabi nilang mga feeder roads, farm to Ayan. market, post-harvest Diba? facilities. Parang tumanda na ako, nag-retire na ako. It's the Parang same. yan pa rin ang sinasabi Yes. tuwing magkaka-shortage o tataas ang Yes. presyo. At Ayan pa rin. tapos meron pa ngayong rice tarification. Yes. Na pinagdidibatihan ulit samantalang pumasa na to, di Pero ba? kasi yung idea niya, yung sa rice tarification, dati kasi quota yung nilalagay natin. Yun yung diba? nagbago. So ngayon, So instead na i-quota quota. natin, Oo. rice tarification, supposedly, pwedeng mag-import kahit na sino. Oo. Pero mas mataas lang yung presyo ng imported so that hindi naman magkawawa Compete. yung mga farmers natin. Yung difference na yon ng tax yun na yung tariff, dapat ginagamit to support the farmers. Ang naging problema, tinatarif mo na, pero nililimit mo pa kung sino yung pwedeng mag-import. So the tariff doesn't work. It became a rent-seeking activity again. Kasi kung nagbibigay ka lang ng kung sino pwede mag-import. para ka rin nagkukota ulit. Exactly. So, Oo. ganun yung mga nangyayari and how it works. So, hindi ma-implement yung, kahit sino may import, bababa yung presyo ng bigas. Again, my question to you nga is, how do we get out of that vicious cycle? I mean, we try to. We have to elect people who understand how to run government. And yun na lang ba talaga? ano ba yung mga policy na i-implement? Di ba? Baka But masyado with- na mamataas expectation mo. Tingnan mo yung presidente. After 3 years ng term niya, ngayon lang niya na-realize na may corruption pala. na may point barrel insertion. Sabi ko nga, di ba sabi niya, ni-review niya to nung sinasabi namin, wag mong pirmahan yung 2025 budget, ibalik mo sa Congress. Di ba sabi niya, pinag-aralan ko itong mabuti. I vetoed 26 billion pesos out of the Yes. 200 plus billion. But 3 years na itong nangyayari sa term niya, ngayon lang niya nalaman. Diba? Tapos, paano mong inaral? Ano yung binito mo? Hindi mo alam. So, if you elect, ito talaga yung frustration ko, di ba? So, parang, sabi mo nga, ang tagal-tagal na ng solusyon na ito, napaka-obvious naman. Kasi kung yung mga people who are running government, hindi naman nila alam kung paano magkasakit nang walang pambayad sa ospital. Kasi ang yaman-yaman nilang lahat. Diba? So they will never be able to relate kung ano yung ibig sabihin ng PhilHealth insurance. Kasi kaya nila mag-out of pocket. Diba? They don't care about the prices of goods. So ano ba naman yung 12% VAT sa kanila? Mayaman sila eh. Di Tayo sila lang affected ordinaryong no? mamamayan, yung nakakaintindi ng, pwede bang ibaba yung 12% na yun Grabe to 10%? talaga yung 12%. Please naman, maawa kayo. Diba? Kailangan, Japan nga, 8%, 7%. Vietnam, ganun din. Thailand, ganun tayo, 12%. grabe, yaman natin, Diba? ha? Tapos alam ko yung 20% tax sa mga interest, sa mga long term. Parang nakasakit din yun sa mga katulad kong seniors. At saka, Kasi syempre, savings, Sa savings yun, yan, di diba? ba? So, yun na lang yung pinagkukunan mo nga ng At saka ikabubuhay pinagtrabahuhan mo na yun Correct, eh. sinave mo yun, pinag-ipunan mo. Tapos, ilagay mo sa long term. Kasi nga, yun yung magiging income mo Retirement mo. lang, di Yeah. ba? Tapos ngayon, itatax pa nila pati yun. Makatarungan ba yun? alam mo minsan, yung pakiramdam ko sa Pilipinas, parang anti-middle class. Diba? Parang Bakit? kung konti-konti lang naging komportable yung buhay mo as middle class, tax Pwede ka na na. taksan. Diba? Pipigaan ka na, nanood ka na Netflix, tax ka na. Correct.
dapat ang thinking ng gobyerno, yung mga low income, i-graduate natin, maging middle income. Okay lang may middle income, yung mga middle income niyan, i-graduate mo, payamahanin natin sila. Hindi masamang maging mayaman. 'Di ba? Ang problema mo sa Pilipinas, yung government mo hawak ng konting oligarchs. Yung oligarchs na yun, gusto nila sila lang yung oligarchs. 'Di ba? Dapat yung mga middle class, ipag-graduatein mo, mag-compete sila doon sa oligarchs. Kung lahat yumaman, di ba lahat magiging masaya? I know. Pero sa Pilipinas, sa middle class, yung nagpapasan ng pagpapatakbo ng gobyerno, kasi tayo yung natataksan, kumita ka lang ng kaunti. Grabe. Nagtayo ka lang ng market mo sa Facebook. Tax ka na agad. Diba? So, Kasuhan Shelo, ka na. yung middle class, yun din yung mga nakapag-aral. Yeah. So bakit hindi natin sila naririnig na nagagalit? Bait ba tayo? Nagagalit na yan. Nagagalit na unti-unti. Tama na! Sobra na! Ikulong na yan! Mga kurakot! Kaya kailangan i-encourage lang natin sila. And I think social media is very powerful in terms of explaining to them yung mga ganitong linkages. Kasi nga, minsan hindi natin nare-realize na, oo nga, bakit hindi ganito nangyayari sa atin? In fact, yung mga ibang ginagawa ko pa rin na pag-encourage, mga OFWs, nandyan na kayo sa ibang bansa, nakita nyo na how a good government works, diba? For the people. Help us explain that to your relatives here in the country, na kailangan nating itaas yung expectation natin sa government. Hindi lang tayo dapat happy sa waiting shed at saka sa basketball court. Dapat hindi na ako nagpapadala ng anak ko sa private school eh. Sa laki ng tax na binayad ko sa gobyerno, dapat yung public school nag-work. In other countries, nag-aagawan ang mga tao sa slot sa public school because they're the best. Yes. Sa Pilipinas, mga magulang ang bumibili ng electric fan para hindi sobrang init yung mga anak nilang parang sardina sa eskwelahan. And then minsan sabi na, we're okay with that. Well, the middle class, yung mga anak nila nasa private school. But come to think of it, if government is working, dapat hindi na tayo nagbabayad ng extra sa private school. Diba? So, extra HMO, extra lahat eh. So, yun na nga, parang alam natin yan, dapat ito, dapat ganyan, ganito, ganyan. Pero, tingin mo ang sagot talaga is just social media so that we can give feedback. Pero, right now we have tinatamaan that ba sila? Right now we have that window. Social media, we have to maximize. Kaya ako kahit na medyo nakakapagod, I try to share information sa social media. Tinatamaan sila, I think responsive sila. Kasi parang 2-3 weeks ago, that's when I started posting about Open BICAM. A few days after, nag-respond sila na, we're all supportive of Open BICAM. Parang wow. So, we'll talk about you and how you evolved. It became me. Oo, nag-umpisa ang lahat dun nga sa supply and demand graph mo to attempt to explain why price ceilings won't work or price regulation. Okay, so ginamit mo nun social media. Yeah. Pero naparusahan ka. I think hindi yun punishment. I was excited to, when I joined government, I felt like, alam ko kasi kung ano yung mga kailangan gawin at saka kailangan ayusin. Pero ang importante, you get the support of the executive. You work with yung mga nasa opisina mo, yung mga directors, interagency, but at the same time, napaka-importante ng general direction kung ano ba yung talagang general policy sa tutunguhin mo. And for me, klaro yun, na kapag ka may mismatch between what I think is right and kung ano na yung nangyayari sa taas, I'm ready to leave anytime. Ang nakita kasi ng mga tao is that supply and demand curve. And ano talaga yon, naging very controversial. But it's actually beyond that. Ang trabaho ko kasi sa DOF, ako in charge sa policies eh. I have to, kami yung nag-lead sa pag-iisip po ano yung mga taxes, revenue, mag-forecast. Kami yung nag-i-engage Perfect. sa policy, sa Congress. Oh, the job is for you. At the time, una-una pa lang, meron na kaming cost-benefit ng POGO. Nung bago yan naging controversial, yung mga senador, walang supportive sa, pag-stop ng POGO. Inaaway pa kami. But when it became controversial, nag-invest na ng information ang public, nag-express na sila ng kanilang support against POGO, nag-shift yung opinion. But even before I joined government kasi,
one of the sectors that I'm very passionate about is the mining sector. Magkasama tayo Yes! doon, diba? I know yung COI, Yes. Community of Interest, Diba? sa TSM. Yes, sa Oo. TSM, magkasama tayo doon. And I already have a lot of study on mining taxation. So when I joined government, klaro sa akin, we have to tax mining some more. Kasi based on my computation, the effective tax rate, yung share ng government na nakukuha from mining is less than 40%. Okay. 28, iba-iba kasi yan per operation. But it's definitely less than 40%. And I think we should be getting more because these are our minerals Right. and potential revenue source. Of course. For a government who doesn't have money, who needs money to pay for the utang na na-accumulate nung COVID, we need to invest on our people, health, education, etc. Diba? Why not Correct. mining, which is very That's true. damaging? Oh, kaso pagpunta ko sa Congress, sasabihan ka na, DOF, huwag na kayo magsalita kasi klaro na ang utos sa mining. At the time, currently, we have 5% excise tax. The one that was produced by the committee after the deliberation is to reduce the tax from 5% What? to 2%. What? The same timing ito when RISE was being discussed. So I stopped attending hearings in the House of Representatives because I was ready to resign because I cannot stand and support a policy that really is against what I Or believe has in. no basis except vested interest. Yes. So alam mo na sino magbe-benefit sa mga ganyang klaseng batas, Siyempre, diba? mga- So that's when I resigned. I actually, sinadya ko yung pag-post na yun ng supply and demand. Anong because point mo doon? Why the supply and demand I know that curve? Malacanang was monitoring my social media account. Oh. So at the time that I posted it, I was ready to leave. So when I posted it, I know that Malacanang will see it. So nung week after, nagkita kami ni Sec Ben, hindi na kami nag-usap, nagtatawanan na lang kami because he knows that I'm ready to go. What was the statement there? Sa supply and demand? Yeah. Well, government keeps on implementing policies that are very populist but are inappropriate. Kasi at that time then... But why did you choose the curve? That curve? Because I'm a professor and I teach economics. No, but And does that it teach the represent- general public a basic policy, economic policy, that's being violated? Is yes, that the and point? I think it represents how, it represents kung bakit maling-mali yung basic policy na gustong i-implement ng government. Why? It has been proven in many economies that it doesn't work. So what is the government doing? It's really just being populist at the expense of the public. Diba? Like for another example, may ano din to, pinagdedebatehan nun, they want to suspend the taxes on fuel. Yes. Di ba parang, wow, sa ordinary mamayan. Okay to Ang kasi... sarap to. O, diba? bababa, kahit pa paano, bawas. But from a government perspective, ang main source mo ng revenue is fuel. Yung excise tax on fuel, malaki yan eh. Second, yung fuel, carbon yan. May carbon footprint yan. So may poison, may Oo, toxicity. environment, Oo. diba? So, dapat talaga tinitax mo yan. Pangatlo, it's very regressive kasi ang mataas ang consumption sa fuel ay yung upper class. Sila yung mas maraming kotse, diba? Sila naman yung nagpa-private car. That's not the public. Commuting public. Maliit ang fuel expense natin compared to the rich who are... So, kapag ka tinanggal mo, sino mas magbe-benepisyo? The rich, not the poor. So, what would be the appropriate policy strategy kung gusto mong pababain yung gasto sa transportasyon ng mga mahihirap? Targeted intervention. Free public transport, subsidized public transport. Kasi yun yung ginagamit ng mga nangangailangan ng subsidy. You don't subsidize the rich, they can pay. Diba? Especially, sasabihin na, bakit sa ibang economy, libre lahat? Depende yan sa kapasidad ng bansa Tsaka baka natin. oil-rich sila. Yes. So this is when you realize na, yes, that's a vision. You want everything to be, efficient for everyone, etc. But for a poor country, you have to be able to efficiently use the money targeted to address the needs of the poor, redistribute, provide equity, equal access and opportunity, etc. Hindi ba kayo sa committee hearing, kunyari, Committee on Energy, sa Congress, sa Senate, hindi nyo ba nasasabi yan? Ako Huwag sinasabi natin ko. gawin yan. Ako sinasabi ko, kaya ayaw nila sa akin. Ganun ba Oo. talaga? Yeah, you can check the position papers that we submitted as Department of Finance nung kami pa. Ako kasi magda-draft nun, tapos pipirmahan ni Secretary Jokno.
we reject yung mga ganong proposal. We reject yung creation ng maraming economic zones in different areas, including So who will Tacloban, defend no? you Ganon. to Congress? I mean, di ba dapat, kumbaga, you're representing the executive position on national matters like Yeah. this. Shouldn't you be supported by your leader, the president? I mean, kayo yun, di ba? And that's where politics come in. Kung hindi align yung pinapaniwalaan mong polisiya at yung direksyon ng presidente, that's when you get out of government and find a better place outside to criticize and push for the right policies. So, Diba? have you found a better place? Yes, I'm happier actually. Mukha nga. Nag-rap ka pa eh. Sample to. Insert. Taksangin mo, bantayan mo, huwag kayang lustayin ng mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan mo, susubo mo na lang, din ako pa sa'yo. Taksangin mo, bantayan mo, huwag kayang lustayin ng mga politiko. Yang perang yan, pinaghirapan mo, susubo mo na lang, din ako pa sa'yo. That's an example kasi na sobrang busy na mga tao, di ba, to really understand. Yes. That if you turn it into a song, then it's easier for them to That's true. relate yung mga Not an issues. emergency para mas Diba? maintindihan. No, that's true. I agree with you. But you know, this is the curious thing about Shelo Magno. Okay? Ano to ha? Pianista. Saxophonista. Tagalog man yan, di ba? At miyembro pa ng UP Concert Chorus, mahusay umawit. At laki sa mga lolo't lola. At ang lola niya, pianista. Yung lolo niya, judge. Tama ba ang Yes. aking Wikipedia? So in other words, ikaw ay tawagin na nating at the very least upper middle class. But you have from the get-go, nag-UP ka, at naging chairman ka pa ng UP Student Council. At ang mga advokasya mo ay para sa mga, sabihin na natin, na medyo nasa laylayan, kung tawagin, di ba? Bakit ka napunta ron? Curious lang, from somebody who grew up well off. Actually, yes, middle class kami. Maybe upper middle class. Pero nag-aaral ako sa public school. Which public school? Sa Nueva Ecija. Ay, sa San galing! Isidro Okay. at saka sa Gapan. So, meron pa ring magaling na public school. Yes, And yes. you are At proof the time. positive. Pero kasi, even in public school, you have, iba yung experience ng mga bata. Na-experience ko yung, papagalitan ako ng teacher ko kasi 7:05 ako dumating. Dapat 7 a.m. Wow. Tapos alam mo ginawa sa akin ng teacher ko, pinapadipa ako sa ilalim ng araw. Oh, I-miss lumaki ko ako sa ganyan. Yung mga ganon. So Oo. parang feeling ko, very abusive to. So napakaaga ng kamulutan sa akin. Very abusive. Abusive talaga. Feeling ko traumatic. Paano natututo yung mga bata pag inuuntog-untog sila ng mga teacher sa blackboard? Sobra naman yun. Meron yun. Ganon. Talaga? Ganon. So, ang aga ng kamulatan ko dyan, noon pa lang sumusulat na ako sa DEX. DEX pa noon eh. Mahilig ako Really? magreklamo. Oo. Ano pa nun? Education and culture. Yes. So, Oo. nagre-reklamo na ako sa DEX noon. CAT. Oh, May hazing. military. Pero kasi competitive akong bata noon, lahat ginagawa ko. Music, theater, lahat ginagawa ko. Sabihin ko, ano ka pa doon? Anong tawag? Officer. doon? Officer. Pero oo, kasi may hazing, so sinumbong ko din yun sa DEX. So, nasuspend yung teacher Militante ko. talaga to, tibak. Oh. Nung high school yun na. So, kaaway ako ng mga teachers. I'm not the teacher's pet. Mareklamo ako eh. Pagka yung teacher di nagtuturo, pinipetisyon ko yon sa Office of the Principal to report the teacher. Di ka nagtuturo eh, nagbabayad kami ng tuition. Kasi nasa private school na ako. Nasa Catholic school na ako nung high school. So, ganun ako. Yung, to the extent na my mom has to transfer my sisters to other school. Kasi galit na sa akin na mga teachers sa eskwelahan na yun. So, may ganun akong experience. And I think dapat ito tinatama. Hindi ito dapat pinapalusot. Ito yung nakakatawa, yung tax ng ina mo actually started 2001.
pala yun? Because it was a campaign namin noon to abolish BIR. Puro corrupt yun sa BIR na lifestyle check. And, Talaga? Totoo, Ano ipapalit mo dapat? Revenue Authority. Parang mala GOCC, wala na sa security of tenure. Eh, di- Yung performance nila is based on their Performance. mga ganyan. Wow. We organize a movement. Nirevive ko na lang ngayon, wag kang kukurap. At the time, ang movement namin, walang kukurap. Diba? I was a spokesperson of that, and that whole campaign was based on my masteral thesis paper Talaga? on tax administration. And that was our tagline, tax ng ina mo, bantayan mo. So, parehas na parehas pa rin eh. Ako kasi very passionate ako sa lahat ng ginagawa ko. So when I became DOF USEC, Yeah. check ko pa rin yan. Yung sa BIR, I was working with them. Let's fix this and that. Let's reduce your requirement for VAT reimbursement. So that was my advocacy 20 years ago. Or Grabe pala, 17 no? years ago. Yeah. Dinadala ko yun lahat. Oo. And then I realized na if I'm gonna work, hindi naman sanabi na kapag mag-activista ka, kailangan may vow of poverty ka, diba? Pwede ka naman, Kumbento ba to, ano? diba? Pwede ka naman magkatrabaho na may social impact pa rin lahat ng ginagawa mo. So all my researches, all my work, are all parang development work. I looked at conflict in Mindanao, yung mga development work ba, may impact sa pag-reduce ng conflict. And then I went in the US, I studied the pharmaceutical sector. How can we reduce the cost of conflict of interest of doctors? How are they being manipulated by the pharmaceutical? That is my dissertation. When I was in the US, I worked as part of the support group of Hillary Clinton to look at work flexibility. I work in an NGO. I volunteered in a public health group. While doing my PhD, and then I worked on spirituality as treatment for Yeah. drug addiction, ganyan. Oh, okay. So when I was there, doing all these things as a PhD student, sabi ko, ba't di nila ako umuwi sa Pilipinas? Doon ko natapusin yung dissertation ko. Kasi maraming gumagawa nito sa Amerika, yung lahat ng advocacy nito. Yes, yeah. But if I continue this advocacy pag uwi ng Pilipinas, mas malaki yung impact Kinabang eh. pa. Oo. So I went home, di pa ako tapos sa dissertation ko, nag-extracurricular na naman ako, ano na naman pinagagagawa ko. Diba? And then, eventually, I became the executive director of Bantay Kita. Then yung, Publish What You Pay Philippines sa mining. That's 2012. okay. Before joining the faculty of UP. So we organize a community organization POs that are engaging in mining. From organizing at the national, naging part ako na international. Oo. I was part of the international board of EITI, the Extractive Industries Yes. Transparency Initiative, for 7-8 years. Wow, tagal And mo that's pala a doon. Free job Walang bayad yun. Kahit honorarium. So, kahit man lang Honest, honorarium? Kahit honorarium, walang honorarium doon. So, meeting abroad, I chair committees. Pero kasi very passionate ako doon kasi it's like creating laws. You set a global standard and countries who are members of the organization should Comply. follow. Diba? At the time when I joined, yung global standard is really limited to just revenue disclosure, yung expenditure, ganyan. Tama ba yung binabayarang tax sa mga companies? We were able to expand it to include social, environmental, even the human rights, free, prior, and informed consent. Which is what TSM now Yes. actually more or So, less ganon, implements, very, very diba? similar. Yeah. So, very passionate ako because EITI has 40 plus countries. So imagine the policy that you Yeah. formulated at the international, you're now implementing in 47 countries. Tapos in Wow. fact, that's the reason why Secretary Jokno, kinuha niya ako sa Finance. sa finance. Kasi in the country, it's the UF that's implementing that. And then, nung time ni Duterte, he exited. He quit EITI nung last minute na niya because we were about to be... Who did? Duterte. Tinanggal Secretary niya tayo? Dominguez. Yes. We left. Kasi we were about to get suspended. Kasi ang basic assumption ng EITI is that the public should be able to participate. Civil society should be able to participate. But Oo. at the time of Duterte, matindi yung red tagging sa mga environmentalists. Okay. So we're being asked to explain ano yung red tagging. Kasi how can you participate if you're being red tagged? Oo. Minimum yan. So in countries where people cannot participate, talagang tatanggalin ka sa organization. So tatanggalin na yung Pilipinas, inunahan. Anong ginawa? Umalis tayo bago tayo masuspend. Ganun ba? Yes, So that's we're what not happened. anymore a member? So,
I emailed Secretary Jokno kasi I was a member of the board eh. Sabi ko, Oo. what's the plan of the incoming government about EITI? Kasi if you're going to use mining as a platform for development, I think it's important to have good governance, ganyan, implement all these things. Sabi niya, what do you think? So sumagot ako, blah, 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 blah. Sabi niya, okay. Tapos, after few months, after that conversation, kasi ako naman, ang interest ko is to keep the Philippines in EITI. Because it's necessary, Oo. global standard for governance. After a few months, I received a call from him. Morning, sabi niya, oh, we're returning, we're rejoining EITI. So, that's good, that's good. Kasi tapos na yung term ko na civil society. May cap yun, so 7 years. So, that's good. It will be good for the country. Sabi niya, and then, you want to join me? The DOF? doon yun. Doon na yung and I said, talagang sabi ko, of all people, because I've been very vocal naman. I have media interviews saying that the president should pay his taxes, diba? Yung mga ganyan. Klaro sa akin yung policies eh. So, nung in-invite ako ni Sec Joke na parang, really? Parang joke ba to? That's what I've been telling my friends. Parang, pinaprank ba ako ni Sec Ben? Sabi niya, do you think may time siyang i-prank ka? Sabi niya, don't give me an answer, pag-isipan mo, blah. But it's the next day he called. Parang, sabi ko, sige, let's give it a try. Kasi all people that I consulted said, no, you join. Ako kasi talagang, is this a joke? Diba? Parang of all people, ako yung kukuhanan mo. Pero yun, sabi niya, okay, sige, let's give it a try. So the whole time na nasa DOF ako, hindi ako nag-decorate ng office ko eh. As you said, very minimal lang. Bakit? Ang expectation mo Kasi ba ready talaga? ako umalis anytime. Okay. Kasi kailangan may minimum ka eh. Yeah. I wasn't there for, I was able to implement lobby policies outside government. Oo. And I enjoyed that. So kung i-compromise ko yung mga principles ko just because I'm given the title of USEC, di bala na lang. Kasi magagawa ko yung mga policy reforms outside. Diba? So if I'm not effective anymore and if I'm mako-compromise lang ako, I'd rather stay outside of government than be inside. So what's your view of government from the inside? From the inside, I actually appreciated the position because I realized that there are a lot of people in government who are trying their best to improve government. Kaya lang, napakalaking factor yung leadership eh. Kasi yung leadership yung nagsaset ng direction. So kahit gano'ng kagaling yung mga tao sa gobyerno, parang sinabi ko na, kung di magaling yung leader mo, wala kang pupuntahan. But then again, na-inspired din ako doon kasi na-realize ko, magaling na leader lang pala yung kailangan natin. We can still turn things around. Kahit kulelat na tayo sa ASEAN, if we find good leaders in government, kaya pa natin na turn around. So that motivated me. Paglabas ko sa government, I will continue this advocacy, inform the public, ganito, engage the public kasi we have to realize how important good leadership is. Kasi yung bureaucracy, nandyan, magagaling yung mga director. Ang sarap nga nakatrabaho eh. Nag-enjoy ako with people in the BIR. Gusto na nila ang bigyan ng office nun sa BIR. Naman, dito ka na every Friday. Wow, Yung ganon. okay. I worked with DTI, COA, yung mga ganyan to fix all these issues. And I think we were effective in doing that. We were able to push for bills. Kaya si Sen Win Gatchalian, we coordinated regularly when I was a USEC. So, gano'n na-enjoy ko yun eh. Tapos na-inspire nga ako kasi na-inspire ako in the sense na may opportunity pa talaga to turn things around. But do you think there are enough choices for those good And leaders? then we have to encourage people to, especially the young ones, to have interest in government. Pero kailangan tandaan natin na yung interest hindi dahil para gusto natin magpayaman na. Tour of duty ang government. Kaya magtataka ka na, ako yung experience ko na yon. It's a tour of duty kasi hindi ka talaga yayaman eh. Akala mo malaki yung sweldo sa government. Mas malaki yung sweldo outside. Mas malaki yung sweldo outside. Yung credit card ko tumaas yung balance. Yung limit. Nung nasa government ako. Kasi, outside, even if I'm UP faculty, I can do consultancy. I can do other research work. But that combined will give me higher income, may flexibility, as compared to being just a full-time government official. Pero, very fulfilling siya kasi ang dami mo pwedeng gawin kung alam mo yung dapat gawin. Pero tour of duty siya kasi hindi nga siya sustainable kung ganun yung opportunity cost outside. Yes. And that's why you wonder why others would want the position, especially if they're not competent. Wala yung set of competencies.
So, magiging cabinet secretary, diba? So, yun yung nakakalungkot. Pero kasi, kaya ako pinupursue yung narrative na ang daming Filipinos, diaspora, outside the country, who Yeah. see how it is to have a well-run government. Diba? That's true. So, dun sa YouTube ko, when I go outside the country, basamahan ko yung anak ko mag-fencing training. Imimit ko na yung mga Filipino communities doon para makipagkwentuhan. And that's the point. Ikwento nyo naman kung anong mga magagandang na-experience nyo sa host country nyo. So that the Filipinos and the Philippines will realize na ito dapat sa binibigay ng gobyerno, diba? Dito, ganito lang yung tax na binabayaran nyo. Sa Pilipinas, 12% na yung VAT nyo. Binabaha pa rin kayo. Tapos I try to feature yung... Kaya tuloy gusto na ng mga Pilipino lahat mag-abroad. Diba? Tapos, halimbawa yung isang barangay, itong mga to, yung mga tao sa barangay Bugo, sa CDO, they just texted me. Tapos sumagot ako, then I helped them, linked them with legal assistance and all. Pero sila din yung nakarealize no, na tuwing binabaha sila, wala namang gumagastos sila din, diba? And their private property, na-destroy ng Yes. baha. So they have to do something about it. So it's really just a matter of people realizing na hindi mo na ito tolerate yung inefficient government. And then slowly, I think it will turn things around. We have to be hopeful. Positive. Kasi otherwise, kung wala ng hope, then wala na. We give up. Diba? Ilang generations pa? Yan lagi ang tanong ko eh. Do you think you will live to see the changes? Maybe, some of them. Diba? May mga changes naman sa PhilHealth. You have to be very, very optimistic about it. Tapos, ikaw nag-retire na. Ako malapit na mag-retire. Nararamdaman ko na yung mga hospitalization needs soon, diba? Yeah. So, ang sa akin, ngayon, like you in-explain, iba-iba yung motivation and circumstances natin why we do things beyond what we need to do. So doon, I was a student, and then I was thinking sa career ko, I want to have a career na may social impact pa rin kasi parang nagtatrabaho na ako. At least I could also contribute. And now, sa stage ng life ko, I realized, parang nahiya naman ako sa mga anak ko. Iwanan sila ng ganitong klaseng gobyerno, diba? Na parang, hindi ko na-solve yung problem. Pero pag turn nyo, yan, problema nyo pa rin healthcare, problema nyo pa rin yung education. So might as well, in the remaining years of my life, try to fix government so that when it's their turn, medyo mas konti na yung problemang haharapin nila. You'll hand over a better government. Yes, yun lang. So Ay, you have a better nako. government, that's a huge impact already. Yeah. Diba? Wow, we should have more people like you working to have a better government, no matter how minuscule the Yeah. improvement. No? Yeah. Kasi, and I think I'm not doing it for the rest of the world. I'm doing it for myself. Diba? Imagine if we have better government, then maybe I should be paying less taxes. Oo, I will that's be true. resting more. Ikaw rin naman Diba? makikinabang. Hindi ako mag-aaksaya ng 2 oras sa traffic papuntang Yeah. Makati from Quezon City. It's really going back to our self-interest, self-needs, and how much money we're losing paying government. Hindi mo kailangan magpakabayani sa Pilipinas para gawin yung mga bagay na to. Pag na-realize mo how much money government is taking from you. Kaya ako ginawa yung kanta. Ako nga eh. Ay, nako. Ano ba tong corruption na to? Thank you for watching. If you like what you just saw, please like and subscribe.